Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is September 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Robinson sa Galleria, sa may EDB Avenue, Ortegas Avenue, Obong Norte. Patay tayo dyan, matraffic. Quezon City po. At dadalhin po natin yan sa may Claremont Hills, sa may Alfonso 1238, sa may Corazon de Jesus, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, so manatiling naka-play lang muna yan at medyo may kalayuan pa naman yan. 2 kilometers pa to be exact na yan. Kala ko dito. Oh, saan na? Kala ko dito. Siguro. In 300 meters, keep right at the fork onto EDSA. Okay. So, ano tayo? Sa kalaban. Sa kalaban. In 100 meters, keep right at the fork. In 100 meters, keep left at the fork onto EDSA towards Rosario. Sa traffic naman, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ibang form ng contraception na sabi natin nasa gitna ang effectiveness. Wherein, sabi natin dun sa mga most effective, 1 out of 100 ang nabubuses,
pagbubuntis bawat 100 na kababaihan sa isang taon. Okay? So we have all of these are reversible form of contraceptions wherein ibig sabihin ulit, pag tinigil mo siya or hindi mo na siya babalik na ulit, pwede ka na ulit magbuntis. Okay? Number one is we have the injectable. We also have the oral contraceptive pill. Meron yung patch pero hindi po ito available sa Pilipinas sa pagkakalam ko po I don't think we have it. Yung ring and yung diaphragm, which are both methods na hindi ganito po talaga rin sa practice. Okay? Na ito yung isa sa mga pinaka-common na contraception. Okay? Ang Protocin only injectable or ang DMPA. Ito ay isang uri ng formula contraceptive na ini-injectional sa babae kada 3 buwan or every 3 months. Okay? Ayaw natin pag-implant, pero ayaw din natin kung mag-pills. Ito ang ating option. Okay? Kada every 3 months lang po tayo ay pupunta sa ating OB-GYN or sa isang nurse or sa ating mga kababaihan na nag-a-avail po sa ating community services, ang ating mga midwives po ay nagbibigay po yan. Okay? So, para makasigurado na effective, we have to do it every 3 months. Yan. Now, the other one naman is yung oral contraceptive pill or yung the OCP. Ito ay isang formal contraceptive na iniinom ng babae. Ang catch lang po ay dapat araw-araw 8 times each day. So, yun lang yung challenge. Kaya araw-araw sa takdang oras para makasiguradong epektibo ito. Kasi kung hindi po natin siyang matitake ng parehas na oras every day, magkakaroon po tayo ng bleeding and at the same time, hindi po effective as a form of contraception. Okay? So, dalawang klase ang pills, meron po tayo yung combine. Hindi po ito ang po sa nagpapasuso or nag-breastfeed ko. Ito po ay yung combine or yung may estrogen. Okay? Yung pangalawa naman po is yung Protocin only pill. Ito po yung walang estrogen. At ito ay pwede po sa nag-breastfeeding. Okay? Now, we go now to the least effective. No. Yes. Yes, before you go to the next method, you received the question related to sa injectable and sa pills. Ayan, sabi po ng ating listener is, Doc, ano pong gagawin kung nalimutan po na bumalik sa doktor para po sa late injection? Pwede pa daw po ba, like after, halimbawa 3 months po nabanggit ni Doc, no? Yes. And I think she's trying to say na ano pong pwedeng gawin pag na-skip po yung schedule for injection. Mag-condom muna po. Kasi for sure, mabubuntis tayo kasi wala na pong gamot na nag-exist sa katawan natin. So, mabubutis. Mag-condom muna, yun ang ating ina-advise. And then, magpa-inject po tayo as soon as able na po tayo. However, for the next, actually, it's a valid question, Irish, kasi talagang nangyari talaga yan. Okay? For some reason, lalo na nung pandemic, may mga hindi ka pwede lumabas sa bahay, di ba? May mga namimiss talaga ang trust or ang injectable kasi hindi nga makalabas nga naman. Or na-miss nga, sinasabi ko lang, mag-condom muna po kung may sexual activity. However, the earliest that you can avail of that dose ay pumunta na agad. And another question we received, Doc, sabi po ng ating listener, Doc, alin po ba yung mas tolerable ang pain? Yung ini-insert po ba sa braso or yung IUD? Ayan. I think our listener is more concerned sa pain tolerance, Doc. So, ano po masasabi? Wala pong, with the IUD po ay wala pong sakit yun. Especially kung na-insert po yan pagkapanganak. Parang nag-pap smear lang po tayo, na-insert lang na speculum. But wala po siyang pain. Technically, wala siyang pain. So, less painful yung IUD. However, yung implant po, technically wala rin siyang pain. Pero may kirot lang po kasi maglalagay tayo ng anesthesia. So, yung feeling ng nalalagay ng local anesthesia, yun po yung mararamdaman. And then from there po, wala na kayong mararamdaman. So, technically, walang pain dapat ang IUD insertion. Yung maglagay lang po talaga ng speculum. Pero yung may pain, kasi it's a minor, kahit pa paano yung surgical procedure, that would be really plan. Pero may local anesthesia. But for me, between the two, I
provided you for the new blood despite the pain. Because okay, so we have the least effective in the sense na 18 or mahigit na pagbubuntis kada 100. Okay, so siya yung mataas yung okay, so we have the least effective in the sense 100. Okay pa din na numbers, okay? However, well, good thing nga rin pa rin na naman. You have the male condom, okay? So, the male condom, and you also have the female condom, okay? But pinaka-common, we have the male condom. Nandun lahat, makikita natin yan sa 7-Eleven, sa kahit anong drugstore, okay? So, the male condom is very protective din siya, especially kung also in terms of sexual infection, and ito yung mga dati nating mga lektura about STI, we are always advocating for the use of a condom, okay? Para maiwasan tayo magka-HIV, sexually transmitted infection, so napakaalala din kahit pa paano ang male condom. However, yun nga lang, ang failure rate ay mapasok kung maling ang pagkalagay or may leak dyan sa condom na yan. Especially kung may ibang mga chemical na ginamit or nilagay sa parta ng babae din. Okay? Ito ang hindi natin ina-advokasya, ang withdrawal. Okay? Although may mga gumagamit pa rin ito, if effective, sige lang po. However, it's not a guarantee, as you can see. There's no assurance kasi. Okay, kasi even though there is withdrawal, there's such a thing as a premature ejaculation. So kahit nag-withdraw, baka meron kung prematurely na-ejaculate, which is yun ang pwedeng mag-reason kaya tayo mabubuntis. Fertility awareness-based method is also not that effective for me because we have different, kahit sabihin natin na we expect to be ovulating on day 14, pwedeng hindi rin po yan sakto or swak sa lahat ng kababaihan. Okay? And ano pa, yung sponge, wala lang po yan. And spermicide, hindi na, dati, yan yung mga unang mga family planning, but they're not, so especially sa Pilipinas, hindi po yan nakikita na. Okay? However, hindi ko pa rin i-disregard ang condom because in terms of STI, nakakaprotekta po ang condom use. Okay? Ayan, paano nga ba ito ilalagay? So, ang condom ay isang matibay at manipis na goma na isinusuot sa lalaki sa kanyang matigas na haring bagong tuluyang makipagtalik. Okay? So, maaari din ito, ayun na, mention namin kanina, protection sa iba't ibang klase ng sexually transmitted infection, especially ang HIV. Okay, let's skip this one. Fertility awareness-based method, 24 na pagbubuntis kada 100. Okay, so ang taas, di ba? 1 kada 4. So really, it's not that effective. Standard-based method, let's skip this one. Hindi ko rin po ito ma-advokasya. And ang lalo na po itong symptoms-based method wherein nakasalalay ito sa temperatura minsan, sa cervical mucus, okay? So, ang nakasalalay din sa pagkilot ng puson, which is hindi siya reliable. Okay? Hindi siya reliable. And Doc, may question po ulit na pumasok. And I just want
want to share it with you. Sabi po ng ating listener, Doc, Doc, ano po yung palatandaan na hindi po angkop sa akin ang kasalukuyan po namin ginagamit na family planning method, and kailan po dapat kami magpanik? Usually nagkakaroon ng especially nakikita ko minsan ang hindi na itutuloy pag pills kasi nga yung pag-inom araw-araw. Kung kayo po ay nakakainom ng pills on time, technically talaga same time each day, at hindi po tayo nabubuntis, hindi nagkakaroon ng mga irregular bleeding in between, ang po sa atin yun. Ang isang reason din kaya nagkakaroon ng non-compliance is yung side effect like headache ng pills. Okay? Pero yung iba, kung nakakapag-take naman ng pain reliever, ay okay pa rin sa kanila. And of course, ang pinaka-metrics na i-angkop sa'yo is kung nabubuntis ka doon. Okay? Nabubuntis ka doon sa contraception na yan. So, papalitan talaga natin. Okay? And another question we received, Doc, sabi po ng ating listener is, Doc, may age limit po ba ang paggamit ng pills or ng hormonal contraceptive? Wala po, as long as tayo po ay nag-mens, you can continue taking the pill. However, pinupokan ko po talaga yung patients din, especially yung sa pills po kasi, yung estrogen containing, pwede kasing mag-cause ng high blood, hypertension yung isa sa mga minomonitor natin, especially among older women. So, pag medyo nasa older age group, lalo na kung peri-menopause na I would rather recommend you to the permanent tubal ligation, or pwede rin po tayong mag-IUD kesa yung, lalo na kung nagpataas ang okay? Pero ang indikasyon is hanggang tayo ay nag-mens and sexually active tayo kasi pwede pa rin mabuntis at pwede nag-ovulate pa. Although sinasabi nga is yung chances of fertility 35 pataas ay paunti na ng paunti, pero meron pa rin nabubuntis 45 and above. Ayan, thank you so much, Doc, and thank you so much din po sa ating mga listeners na nagpapadala po ng inyong mga katanungan. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na family planning, maaari po itong ipadala sa aming numero 0918-944-7891. At pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And before I give the time to Doc, nais ko lang pong batiin ang inyong ang ating mga live viewers. Ayan, nandito po si Sister Belen Gadon. Basahin ko rin po ang inyong mga comments. Sabi ni Sister Benny Johnny de Torres, self-control. Yan, importante po yan. That is the fruit of the Holy Spirit din po, ano? At binabati rin po natin si Lucy de Guzman. Ayan, good evening din po sa inyo. And thank you so much for tuning in. Go ahead, Doc. The time is yours again. Okay. Yung family planning, ang isang pwede din natin itanong, kung tayo ay kapapanganak, kailan pwede kang mabigyan na ng some sort of contraception. Okay? So ito ay 6 na linggo pagkatapos ng panganak. Kaya usually pag nanganak ang isang babae, before sila umuwi, nagpanap sa'yo 5 to 7 days after delivery to check kung may wound man sila. Pinapabalik po sila after 6 weeks, and then ang i-discuss na natin ay kung ano ang kanilang magiging family planning. Okay? Para maiwasan na mabuntis ulit na walang spacing. Ano po yung iba't ibang klase ng postpartum contraception? You have your what we call lactation amenorrhea method or your LAM, hormonal contraception in the form of colchicine only pill, or pwede rin yung implant, or pwede rin yung injectable. Pwede rin po yung postpartum intrauterine device. At, ayan. Ito na nga. Okay, so lactation amenorrhea, ano ba to? Ito yung isang mabisang protection sa pagbubuntis Ingat po, hanggang 9 God na bless buwan po. pagkatapos mga anak. Po. Ito ay ang breastfeeding. Okay, so walang nailathang side effect o kaya naman na health risk. Okay, pero ang lactation amenorrhea method ay kung pipigil sa ovulasyon ng babae, so hindi po tayo nag-ovulate.
Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. Tayo ay gagawa na ng panibagong misyon. Para magawang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala po. At wala pang 6 na buwan ang sanggol.